Bible sa Book of Philippians at ituloy po natin yung ating series. Ito po sa Book of Philippians. Tayo po ay nasa verse 12. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Yun. Ito yung paboritong verse ni kapatid na Eli. Paborito yan ni Ka Eli, yung isang paniniwala ni Ka Eli. Kaya kaligtasan ma-attain by self-effort, by your own goodness. Ulit ko na po nakalibate yung aming kapatid at yung aking pamangkin na mga avid fan and avid follower ni Kaeli. Yun ang kanilang paniniwala. Ang ating kaliligtas at depende sa ating pagsusubikat. Sabi ko, kailan mo masasabing sapat na yung pagsusubikat mo? Gaano karaming pagsisikap? Kailan mo nasabing nakasapat na? Wala eh. Wala masabing limit. Wala masabing measure or point na pagdarating mo itong ganitong klaseng pagsisikap, narating mo na. Kahit sa edit tanagin mo, alanganin pa siya eh. Sa tingin ko. Yan ang sagot niya eh. Palagay mo, ligtas ka na? Sa tingin ko. Hindi ba sigurado eh. Kaya kasi nagsusumikapan. Kaya nagsusumikapan pa. Alam niyo po, itong talatang ito, hindi ko nangangulugan ng ating ikaliligtas. Nakadepende sa pagsusulikap natin. Ito ay nananawagan na dahil tayo nakatanggap na ng kaligtasan, nakaranas tayo ng kaligtasan, ipamuhay natin yung kaligtasan na yan, i-manifest natin yan, ilabas natin yan, ipakita natin yan, makita yan sa ating pagiging masigasig sa Panginoon, sa ating paglakad sa lakad ng Kristiyano. Hindi ho yun pagsisikap para maligtas, kundi pagsusumikap natin na dahil naligtas na tayo, ipamuhay ang kaligtasan na yan. Ipakita yan sa mundo at ipamuhay ang lakad ng isang Kristiyano. Okay? So, bago natin bigyan mga detalye yan, mamagatan po natin ang ating aralin sa araw na ito, the believer's role in sanctification. Basahin mo na po natin ang verses 1 hanggang sa umabot po tayo sa verse 12. If, therefore, pwede natin basahin yan na because, yung salitang if kasi, hindi naman po parating pag may nababasa kayong if, parating nagda-doubt yan o kondisyon. May mga pagkakataon na kapag ginagamit yung salitang if, ang ibig sabihin lamang dahil or because, sabi ni Paul sa Romans, because if God is for us, who can be against us? Nang ibig sabihin, because God is with us, dahil ang Diyos ay nasa sa atin, walang makakatalo sa atin. Because God is with us, who can be against us? Pero ang ginamit na word doon is if God is for us. But we can interpret it because dahil sa ang Diyos ay nasa sa atin. So kapareho din yan ito, itong mga if na nandun ito sa chapter 2. Because there is consolation. Dahil meron tayong consolation na natanggap sa Panginoon. If any comfort or because of love na ibinigay, and because of the fellowship of the Spirit, because of the Lord's mercies, bowels and mercies, because of that, sabi na Apostle Paul, fulfill you my joy. Because all those realities are present in Christians, fulfill you my joy. Paano yan? Mapufulfill that ye be like-minded. So this is a call for unity. Having the same love, being of one accord, of one mind. We cannot underestimate the importance of unity in the church. All our efforts will be reduced to nothing pag walang pagkakaisa sa iglesia. Lahat na pinagsumikapan mo na from the roots, from the ground, nagsimula kang itayo isang gawain, tapos mawawalan ng pagkakaisa, it will crumble, wala na pinagsumikapan mo, mauwi sa wala. Dahil magkakahiwa-hiwalay.
magkakawatak-watak, magkaroon ng pagkakanya-kanya, hanggang sa hindi na magpatuloy isang gawain. At yung effort natin sa Ebanghelyo, tuluyan ng mapipigilan. Ang dahilan, yung kawalan ng pagkakaisa. Hindi nga, may katotohanan, di ba yung kasabihan na in unity there is strength. Pinakamagandang halimbawa natin dyan, no? Yung walis tingting. Kapag sama-samang isang bungkos, napaka-effective. Pag walis ka nga isang piraso, ewan mo na mangyayari sa'yo, kamayin mo na lang. Kamayin mo na lang yan. At least yung kamay mo, may 5 daliri yan. Kung nag-iisang tingting yan, di ba? Pero pag sama-samahin mo yan. Kagaya ng cord. Sabi ni Solomon sa book of Ecclesiastes, di ba? A threefold cord is not easily broken. Yung cord na magkakabungkos, na magkakasama, pag pinitipit mo yan, 3 magkakasamang mo yan, lubid, napakatibay yan. Parang abaka yan. Pero pirsa mo yung abaka. Para sinulit lang yan, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo, kahit barko, ayaw pigilan niya ng barko. In fact, sa pier, di ba, mas gusto nga nilang gamitin yung rope na abaka dahil yung plastic na rope, kakagalan ng back and forth ng barko dahil sa alon, umiinit yan eh. Pag uminit yan, snap pa yan. Pero yung abaka, lalo kung nababasa na yan, matibay ko. Lalong tumitibay pag nababasa. Pero mga fibers lang yan, abaka fibers. So sa pagkakaisa mga kapatid, andyan ang ating lakas bilang isang iglesia. Yung ating output as a church, mas marami tayong magiging output, mas maraming ma-accomplish. Kumbaga, iisa kayo ng direksyon ng pagsagwan. Kahit ang dami-dami natin sa bangka, kung iba-ibang direksyon ng pagsagwan. Di ba? Saan makakarating yung bangka? Pero isang oras tayo rito, hindi mo tayo nakakahanda. Iba-ibang direksyon eh. Isa pabalik, isa patras, isa patagilid. Isa pailalim, isa pataas. Bira sumasagot sa taas. Walang mararating ang bangka. Pero, kahit dalawa lang kayo, pero pareho naman kayo ng direksyon, di ba? Mas maganda ba yun? Kahit dadalawa kayo, pero pareho kayo ng direksyon. Pero kung walang pagkakaisa ng isip, hindi united yung isipan sa layunin, walang mararating, no, iglesia. Napaka-demanding pa naman ng pinapatrabaho ng Panginoon sa atin, di ba? Our field is the world. Buti ba, field natin, Signal Village lang eh. Imapa mo lang mga Signal Village eh. Bigyan mo ng timetable, malalagari mo yung buong signal eh. Pero, ang pinapa-accomplish na sa atin ng Panginoon is unto the uttermost parts of the earth. Go into all the world and preach the gospel from Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Tsaka yung timetable ng Panginoon. Diba? Napakatagal. Hanggang hindi siya nagbabalik. 2,000 taon na niyang binigkas siya. Hanggang ngayon, di ba siya nagbabalik eh. Diba? Napakatagal. Kaya wala tayong magkakaisa eh. Sabi nga, we could hardly scratch the surface. Hindi mo ma-scratch yung ibabaw pa lang, hindi mo pa ma-scratch. Napakalaki ng pinapagawa sa atin. Tapos, wala pa tayong pagkakaisa. Di ba? Wala tayong masyadong accomplish sa gawain ng Panginoon. But if we are united, napakalaking bagay yan. Kasi, dalawang layunin natin di ba? Ng iglesia. The two basic purposes for the church's existence is for worship and for mission. Kahit ang worship natin, magiging matamlay. Di ba? Kasi may sama ako ng loob dito. Ako din, may sama ng loob sa kanya. Ang gawain natin, maapektuhan yung spirit ng yung atmosphere of worship, di ba? Kasi kung hindi tayo nakibo, yung mood natin, may sinasabi yan eh. Sabi nga, action speaks louder than words. There are things na kahit hindi mo ibo kasi nararamdaman because we are spirit beings. And spirit communicate with spirit. Pero mga pakaramdam tayo, may lugar na pag pinasok mo, may mararamdaman ka, meron kang mapasukin lugar na hihindi ang balahibo mo. Di ba yung ganun lugar? Pag ito pakiramdam, sabi na ito, ang balahibo ko, tumatayo. Parang merong something na bad spirit o masamang espiritu gumagala sa lugar na ito. Diba? Meron ganyan mga lugar na pag pinasok mo, may pakaramdam. Pero mga lugar naman na pag pinasok mo, you feel at home. Meron mga lugar na iba-iba, kasi nga merong spirit.
or atmosphere. So maraming ano yan, maraming advantages kapag tayo po ay in unity. Okay? So let nothing be done through strive for vainglory. Dahil yan po ang karaniwang pinagmumulan ng pagkakawatak-watak. Pride, because of pride. When somebody is really determined to have his way, ayaw niya talagang magbigay, magparaya. Determined to have his way. So let nothing be done through strive for vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. So the key to unity is humility. Pinakasusi sa pagkakaisa ay ang kababaang loob. Para ipakita yan ng apostol, ang isang mabuting halimbawa, ginamit niyang illustration sa atin ang supreme example of humility, none other than our Lord Jesus Christ. Look not every man on his own thing, but every man also the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. What mind? The mind or the attitude of humility, who being in the form of God, the word form here is nature or essence. Meaning, although he is equal by nature and by essence, he is equal with God. He did not grasp that equality with God. He thought it not robbery to be equal with God. Hindi niya ginras, hindi niya tinake advantage yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Kung credential, may pagmamalaki ang pag-uusapan napaka-rami, nang pwede pagmalaki ng Panginoon, pero sinacrifice ng lahat yan. So, a lesson din sa atin, matuto tayo mag-sacrifice. Ang ating mga rights, ang ating mga prerogatives, ang ating mga pinagmamalaki, o kahit ang ating reputasyon, just to pursue unity, para ma-pursue ang pagkakaisa. Of course, hindi naman dun sa mga punto na pati ang mga godly principles, tatapon mo na just to maintain unity, na kagaya na nangyayari sa maraming fellowships. Diba? Sa mga fellowships ngayon, mga asosasyon, para ma-maintain ang unity, they need to do a lot of compromises. They have to keep silent on their doctrines, otherwise, unity will be disturbed. Kaya para ma-maintain ang unity, sa mga maraming fellowship, anong ginagawa nila? Tumahimik na lang. Huwag na lang banggitin ang mga doktrina dahil pagmumulan ng pagkakahiwa-hiwalay. Yung mga controversial na mga doctrines. Huwag na lang pag-usapin niya, magkakaawat-awatak tayo, magkakaaway sa tayo. Tahimik na lang tayo. Compromises. Sa mga fellowships, makakasama mo dyan, yung mga immoral. May mga swindler, mga hindi magandang pamumuhay, may mga sablay na doktrina. Pero dahil sa fellowship, at para ma-maintain ang fellowship, kumikit ka na lang. Kunyari, wala ka na lang alam, wala ka na lang nakita. Hindi ho ganon ang ibig sabihin ng unity. Because unity should be in the truth. Dapat sa katotohanan ng pagkakaisa. Hindi tayo nanginginig, hindi tayo matatakot na may masagasaan, basta maninindigan tayo sa katotohanan. Kung aabot sa punto na kailangan maghiwalay, di hiwalay. Di ba yun naman ang panawagan ng Panginoon sa atin? Come out from among them and be ye separate. For what fellowship hath darkness with light? What fellowship hath righteousness with unrighteousness? Or Christ with Belial? Wala tayong pakikipagkaisa sa kamalian. Hanggang tayo sa katotohanan. Sama tayo dyan. Magkaisa tayo, sa katotohanan. Ibig sabihin, mas mataas pa yung pagkakaisa kaysa sa katotohanan. Pag wala sa katotohanan, hindi na makikipag-unite. May mga times, mga kapatid, may mga punto na pwede tayong maging lenient, pwede tayong maging tolerant sa mga non-essentials, sa hindi naman mga malalaking issue. Pero kapag pag-doktrina na yung pinag-uusapan, malaking issue sa atin yan. Pero yung mga preferences, mga personal choice, pwedeng sacrifice natin ating mga personal choices. Mga preferences, way of doing things, or viewpoint. Pwede natin differ yung mga viewpoint natin.
pananaw natin kung paano gawin ang isang bagay, no? Pero pag sa pagdating sa doktrina, hindi tayo magpaparaya niyan. Okay? So, yung unity dito ay sa katotohanan. Verse 6, who? Christ, being in the form of God or nature or essence, sabi sa John 10:30, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Isa saan? Sa nature, in essence. Kung anong worth, kung anong value ng Ama, yun din ang value ng anak. Hindi yung oneness ng Pentecostal ng Ama, siya na rin daw yung anak. Hindi ganun yung sinasabi ng John 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Na si Kristo, siya na rin pala yung Ama. Pagka hindi kayo aware, yan ang turo ng Pentecostal, baka kayo malin lang. Ang paniniwala ng Pentecostal, ang Ama, siya na rin yung anak. The doctrine of oneness ng mga Pentecostal. Pero hindi na tinutukoy na one ng Panginoon na I and the Father are one. Ang tinutukoy ng Panginoon Jesus na I and the Father are one, pareho sila in essence and nature. Kung anong kalikasan ng Ama, yun din ang kalikasan niya. If God, the Father is eternal, He is also eternal. If the Father is all-knowing, He is also all-knowing. If the Father is omnipotent, He is also omnipotent. Together with the Holy Spirit, the three persons are co-equal and co-eternal. Yun ang ibig sabihin ng one. Sabi ng Apostle Paul, kahit na ang kalagayan ng Panginoon Jesus, pantay siya ng Diyos, hindi niya tinake advantage yan. He did not grasp that. Hindi niya sinamantalayan para igiit ang kanyang karapatan. Hindi niya takasan yung kanyang plano ng Ama na magsakripisyo ng kanyang buhay. Pwede niyang gawin yun at any moment. Actually, at one time, he was contemplating on it. Diba? In the garden, sabi niya, Father, if it be so, let this cup pass over me. But for this same purpose, came I in this world. Yet not my will, but thine be done. Tatakasan niya. Huwag natin sabihin mga kapatid na wala siyang choice. He had the choice. And he has the power to get out of the plan. Any moment, any time na he decides. Pero mga kapatid, he submitted himself to, as a bondservant, he submitted himself to the plan of God. Okay. So, the Lord exemplified here humility. Siya na nga na Diyos, di ba? Marami siyang pwedeng panghawakan bilang Diyos. Sinacrifice tayo pa ba ng mga creature lamang? Hindi marunong mag-sacrifice? Hindi marunong magparaya? Unity na ng simbahan na pinag-uusapan ayaw mo pa magparaya? Napakamahal naman ng pride na yan. Mahal na mahal natin yung ego natin. Hindi natin maisuko-suko. Ang Panginoon sa sakripisyo niya nga yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Para mapagsilbihan tayo. Pagsilbihan niya tayo, nahigit sa pinakamatinding pangangailangan natin ng ating kaligtasan. Tayo ba, di marunong magsilbi, makapag-isip na pagsilbihan ng ating kapwa? So yun ang kanyang ikakaabante, yun ang kanyang ikakaabante. Why not be willing to be defrauded? Argabyado naman ako. Ito, ang Panginoon ba niya argabyado? Hindi mo kaya tularan ng Panginoon? Ayaw mo makishare sa maging naging sufferings ng Panginoon? He was misunderstood. He was abused. Hindi siya naintindihan. Naabuso ang Panginoon. He was falsely accused. So, hindi ba tayo willing na to walk the same path that He walked? Yung landas na tinahak ng Panginoon, natatahak siya, sabi ngayon ng Apostle Paul. We should also be willing to walk the same sufferings that the Lord has suffered. Not only the power of His resurrection, yan ang ating enjoy, the power of His resurrection, but also His sufferings, in the fellowship of His sufferings. You should also fellowship with Him, with His sufferings. So, kung natatawag mo itong sakripisyo, yan, yung ating pag-give up, ang ating mga sinasabing mga karapatan ko.
take po natin yan. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a bond servant at doulos, and was made in the likeness of men. And being found, or being recognized in fashion as a man, dahil yung kanyang glory as God, when he, before his incarnation in Nakubli, natago yan when he incarnated. Kaya anong recognition sa kanya? Just an ordinary person. And being found in fashion as a man, sabi dyan, he became obedient unto death. Ang matindi sa lahat, ano? Kahit na yung death on the cross. Daming paraan kung paano pwedeng mamatay. Pero kahit yung pinaka-cruel, pinaka-shameful na way of death. Yan na yung pinaka-shameful. Kasi public enemy number 1 ka. You're criminal. Ano? You have committed heinous crime. Or when you die by or executed by crucifixion. Hindi mo, sa tatlo kayo, kahit ikaw pa yung nasa gitna. No? Tsaka even the Old Testament, the book of Deuteronomy, cursed is everyone that hangeth on a tree. Pag sinabing you are cursed, you have no portion in the nation of Israel. Outcast ka. Talagang hinusgahan ka. You are utterly condemned. Sabi ng Galatians 3:13, for it is written, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Paano tayo na-redeem sa curse of the law? Because He became a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. And the Lord was hung on the cross, on the tree of Calvary. 1 Peter 2:24, whose own self bare our sins in His own body on a tree. And cursed is everyone that hangeth on the tree. Pero yung pagka-curse sa Panginoong Jesus, yun naman ang way para ma-redeem tayo sa curse of the law. Dahil every point in the law have been violated by us. All our lives, we have been violating the 10 Commandments. Sabi ni James 1:10, whosoever try to fulfill the whole law and yet offend in one shall be guilty of all. Ano sabi sa Galatians? Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Yung hindi ka consistently maka-obey. Ipagpalagay na obey mo, but the question is, will you be able to continue? Your whole life, will you be able to continue to fulfill the whole law? And if not, sabi ni Paul sa Galatians, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. The only thing we can conclude, mga kapatid, no one will be saved by trying to fulfill the law. Dahil walang makakatupad niyan, in thought, in word, and in deed. It is an impossible thing. That is mission impossible. Kahit si Tom Cruise, hindi magagawa yan. Continue. Talaga nagagawa mo isang buo. All your life, will you be able to continue perfectly? Isang moment lang, mag-lapse ka. Wala na yan. You are guilty of all. You will be guilty of all. Isa lang ang conclusion dyan, mga kapatid. Walang maliligtas sa atin. If you are relying on the law, magre-rely ka lamang in obedience to the law in order to be saved. Huwag ka nang umasa. Imposible na maligtas ang tao by fulfilling the law because nobody can fulfill the law. Kaya isa lamang ang tinuturo ng law sa atin. You need a Savior. You needed somebody apart from the law. Because the more you know about the law, the more you are being condemned by the law. For by the law is the knowledge of sin. The power of sin is the law. And the power of death is sin. At nagkakaroon ng power ng kasalanan dahil sa law. And the more na marami kang naunawaan sa batas, the more mo na-realize that you are a very sinful man. Lalo kang idinidiin ng law. Kaya isa lamang ang role, isa lamang ang purpose ng law to point you to the Savior. Kaya nga, wherefore serveth the law, sabi ni Paul sa Galatians, wherefore serveth the law. Anong silbi ng law? It is our schoolmaster.
Ano yung schoolmaster? Hindi yung tagapagturo. Sabihin ng schoolmaster, yung hatid sundo. Siya yung taga-hatid sundo sa eskwela. Oo. Siya yung maghahatid sa'yo saan? Kay Christ. Who is the Savior? Yan ang serve ng law. Yan ang sineserve ng law. To bring you to the Savior. It is our schoolmaster to bring us to the Savior. Because of the law that you cannot perfect, the law that you cannot obey, you needed a Savior, and that Savior is the Lord Jesus Christ. Yan ang role ng law. That's the purpose of the law. Verse 8, and being found in fashion as a man, or recognized as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also, yung kung wherefore, because of the humiliation, or because of the humility of the Lord, ano naman ang ipinalit ng Ama sa Kanya? Wherefore, God also hath highly exalted Him. So the depth and the height, as I said, itong passage nito, this is a song of celebration, a hymn of celebration, celebration of the incarnation of the Lord Jesus Christ. Dahil sa hymn na ito, pinapakita is the depth and the height of the exaltation of the Lord Jesus Christ. Mula sa Kanyang grabing pagpapakababa sa taas naman ng pagkaangat sa Kanya. Hindi lamang na-recover yung Kanyang glory bago siya naging karne. Bago yung Kanyang pagkakatawang tao, He's already glorious. When He rose from the dead, hindi lamang na-recover yung glory niya dahil yung glory na yung natakpan nung siya nagkatawang tao, ay muling nahayag nung siya po'y bumalik sa langit. Pero hindi lamang po yun ang nangyari, mga kapatid. Marami pa. Dagdagan pa siya ng maraming mga responsibilities, maraming mga titles, at marami pang pinagkatiwala at mga pribileyo na binigay siya. One of that is to be the final judge of every creature. For we must all appear before the judgment seat of Christ. The first to the believers. Pati mga unbelievers, appear din sa Panginoon. It is appointed unto men once to die, and after this is the judgment. What judgment? The great white throne judgment mentioned in Revelation chapter 20. And I saw a great white throne, and before Him that sitteth on the throne, no one could look. At lahat ng mga patay, both small and great, will stand before the one na nakaupo sa white throne to be judged. Sino yun? Panginoon Jesus Christ. You will not be judged by the Father. Isa sa honor na confer sa Panginoon is to be our final judge. The final judge of every creature. At ano pa yung exaltation na binigay sa Kanya? Yung new title. The name which is above every name. And it is not the name Jesus. Because the name Jesus is a very common name in Israel. Hindi yun yung title na bago na binigay sa Kanya. Ano? The name which is above every name is what? The title, Lord. And to be expanded later on into King of Kings and Lord of Lords. At yung title na Lord, hindi ito yung ordinary Lord na Sarah called her husband, Abraham, Lord. Hindi lamang yon. Yung Lord dito is Lord of someone who has the highest rank. Somebody who has the highest rank. And if you are Lord, meaning everyone is under you. And you are over everyone else because you are the Lord. Ito ang pinakamataas sa lahat. And all people, ano po magiging resulta ng exaltation na yan? Ano magiging resulta niyan? Sabi ko nga, in here, sa passage na ito, no, there are several things. The source of the Lord's title, or the source of the Lord's exaltation. The title, the source is the Father, and the title of His exalted name will be Lord. And what will be the result of His exaltation? That every knee will bow, and every tongue will confess, whether by choice or by force, will admit that indeed the Lord is Lord. The Lord Jesus Christ is indeed Lord. Walang magagawa ang tao. Of course, Christians by choice, lahat tayo, suko, na Panginoon talaga, no? Tinatanggap natin yan ang Panginoon, ay siyang talaga ang Panginoon. Pero ang mga believers, it will be forced on them to admit
Actually, it is not God, or it is not even the Lord who will force it to them, as yung natawag ang Panginoon. They will be forced in themselves. Mapipilitan silang aminin sa sarili nila na hindi talaga tayo umura. Kaya nga tayo nandito eh. Sa ganitong sinapit natin na tayo sa impyerno eh. Dahil hindi tayo nagpasakop eh. Tunay na Panginoon. Diba? Yun ang sinasabi na every knee will bow and every tongue will confess. Sa ngayon, maraming nanlilibak. Sa ngayon, maraming ayaw tanggapin na Panginoon ng Panginoon Jesus. Aralan nga natin sila, tinatawanan lang tayo. Di ba? Ang mga teachings ng Panginoon, tinatawanan lang yan. Ini-ignore lang yan. As if not worthy of their time, not worthy of their attention, not worthy of their interest. Parang baliwala lang. Hindi dapat pag-aksaya ng panahon. Hindi dapat pag-aksaya ng atensyon. Mga kapatid, hindi parating magiging ganyan. Pag sila na itapon na sa impyerno, mapipilitan sila sa sarili nila na aminin. Kaya tayo nagkaganito at sinapit ang itong kalagayan dahil hindi tayo nagpasakot sa tunay na Panginoon. Not by choice, but by force. Every tongue will confess, every knee will bow, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Ano po ang purpose, mga kapatid? Sabi ko nga, the source of His exaltation, the title of His exaltation, Lord. The source is the Father. The title is Lord. The purpose is that every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord. At ano po ang niya? Magiging resulta ng lahat. Magiging end ng lahat. To the glory of the Father. Alam niyo po ba na sabi ng Matthew 28:18, all authority in heaven and earth is given unto me. That's after the Lord's obedience given unto them. Siya ma-resurrect, sabi niya, all authority in heaven and earth is given unto me. Halos lahat ng pribileyo, karapatan, ibinigay sa Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, pag lahat ng bagay subdued, when everything is subdued already, isusuko rin niya ng Panginoon Jesus sa Ama. And that's what I found, what I've read in 1 Corinthians 15. Sahin po natin ang napakyahan ng Diyos. Yun ang sinasabi na the purpose of Christ's exaltation, the glory of God the Father, the source, the title, the response. The number 3 is the response to Christ's exaltation. Every knee will bow and every tongue will confess. And the purpose, number 4, the purpose is the purpose for Christ's exaltation, the glory of God the Father. 1 Corinthians 15, verse 28. First Corinthians 15, isa natin sa verse 24. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. 25, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death, not Satan. Verse 27, for he hath put all things under his feet, but when he saith all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself shall be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Lahat ng ating crowns, lahat ng ating titles, ano man yan, honors, will all be returned to the Lord Jesus Christ. Pero pag ang lahat ay naibigay na sa Panginoon Jesus, babalik din niya lahat sa Ama. In the Bible, so that God may be all in all. Ayan po ang purpose of the Lord's exaltation. So ito pong verse 12,
Dako na po sa verse 12. Ano to eh, merong continuity of thought, ano? Wherefore. Wherefore na naman to eh. So, meron, baga itong word na wherefore, conclusive ito eh. Or parang nagko-conclude siya at meron siyang president. Bakit niya sinasabi yan? Diba? Wherefore, may pinapagawa. My beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own. So the main verb is work out. The main verb in this verse is work out. Pero ano po ang motivation? Ano po magiging motivation for Christians working out? Ano magmo-motivate sa atin? Yung sinasabi ng first word na wherefore. Ano yun? Ito yung nauna. Yung verses 5 to 8. Okay? So there are several things here you could see, no? For us to be able to maintain our energy in sanctifying ourselves or in dedicating ourselves to the Lord, work out your salvation with fear and trembling. Alam niyo po, wala yatang bagay sa mundong ito, ano, na hindi nangangailangan ng enerhiya. Lahat ng gagawin natin, nangangailangan ng energy yun eh. Meron ba kayong gagawin na ano, hindi nangangailangan ng energy? Yung mag-isip, kailangan pa rin yan eh. Maglakad, kailangan yan. Energy. Kumain. Kailangan din energy. Meron mga tao na sa sobrang hina, kahit magsubo eh, hindi na magawang subukan ng sarili. Manga. Eh kahit nakanganga, hindi rin makanguya. Ingunguya mo pa siya. Ganun-ganun mo ka. Diba? Hindi siya makanguya dahil walang kalakas-lakas. Tayo yung iba, NGT na lang. So wala itong bagay sa mundo ito na hindi nangangailangan ng enerhiya. Even to think or to meditate, to work or to walk, lahat ng bagay na gagawin natin, mga kapatid, will require energy. Same thing with the spiritual realm. Ganun din po sa spiritual. Bago lumaki isang bagay, first, it must have life, right? You cannot expect growth from somebody who's dead. So, kanino mo ma-expect ang growth? Kanino mo ma-expect na magkaroon ng increase in maturity or maturing? From someone who has life. Diba? Pero sa paglago, ang kailangan ng enerhiya yan. At tayo mga kapatid, after we are saved, the next thing that we should do is to consecrate ourselves to God. Yan ang sinasabi ng work out your salvation with fear and trembling. Hindi ito panawagan na magtrabaho ka in order to be saved or to attain salvation, but it is a call for those who have received salvation na i-manifest mo, ipamuhay mo na yung kaligtasan na yan. I-practice mo na. Ngayon nakatanggap ka na ng kaligtasan, ipamuhay mo na yan. Hayaan mong lumitaw yung kaligtasan na yan sa buhay mo. Work out your salvation with fear and trembling. Maraming Kristiyano, mga kapatid, alam yan. Problema, hindi nasusustain. May mga moment na ganado siyang magsilbi sa Panginoon. May mga times na period in his life or her life na ganado siya na talagang maging dedicated or consecrated sa Diyos. Pero meron mga time na nalolobat. Mababa signal. Mababa battery. Charge na naman. Alam niyo po mga kapatid, kailangan natin kahit na unti-unti, maganda, consistent. Diba? Consistent. And Apostle Paul here suggests 5 things, no? Para masustain yung energy. Para masustain natin yung energy natin na consecrate or papatuloy natin yung sanctification natin. Kasi ang sanctification, progressive yan. It is a progressive thing. The process yan eh. Yung paglago. Kasi ang pinaka-end natin, pinaka-end result is that we might be conformed to the image of His Son. It will not take an overnight. It does not happen overnight.
Isang panalangin mo lang ba, mapasensya ka ng tao? Lord, give me patience, I want it now. Ako mo ba yun? Isang panalangin lang? Kinabukasan, may pasensya ka na. Hindi mo kapatid, proseso. Karaniwan, para ma-develop yan, mahabang panahon. Kaya nga, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing that the trial of your faith worketh patience. At yung patience, mga kapatid, is one attitude of the Lord na dapat nating makopya, na makonform tayo. Yung attitude of patience. Na despite all severe persecutions, difficulties, you still take things patiently, without complaining. Hindi ka nagko-complain. You take it graciously, gracefully, and graciously. Hindi ka nagre-react in murmuring or complain or pointing finger to anyone or put the blame on anyone. Hindi mo sinisisi magulang mo na mahirap ka. Hindi mo sinisisi kung sino na hindi ka tuloy nakapag-aral. Kasi nagpa-aral ako eh. Ako tuloy hindi nakapag-aral. Hindi mo ba sinisi? Hindi sa mga nangyayari sa'yo, kagaya ka ni Hope, the Lord gave it. The Lord take it away. With patience. Pero paano nangyayari yan, mga kapatid? Through trials. Kaya yung sanctification, yung paglago natin, mga kapatid, process yan. Progressive yan. There is such a thing as progressive sanctification. Meron positional naman, pero yung positional, instantaneous yan eh. Nung masave tayo, sinanctify tayo ng Panginoon. He purged us from our sins. Nilinis tayo. But there is an aspect of our sanctification which is progressive, yung experiential sanctification. Kaya panalangin ni Paul sa mga taga-Thessalonians, I pray that your body, soul, and spirit will be preserved blameless until the appearing of the Lord Jesus Christ. Yan po yung progressive sanctification. Na sinasabi sa Colossians, our inner man is being renewed from day to day, being renewed. Nababago sa araw-araw. Kaso lang maraming Kristiyano, paudlot-udlot, nadidiskaril, hindi na na-maintain yung energy. So, kailangan maging constant. And Paul suggests 5 things here, para ma-maintain po natin yung energy sa pag-sanctify ng ating sarili, sa pag-progress natin sa ating sanctification. And that is to understand, first of all, the example of the Lord. Wherefore, sabi niya, wherefore. Sabi ng wherefore, because of what the Lord set for us as an example sa verses 5 to 8, hindi mo ba kayang sundan niya? Yung example niya of obedience, even unto death. Hindi pa nga tayo nakikipaglaban ng flesh, ng blood, di ba? Hindi pa tayo nakikipagtunggali sa mundong ito na involve yung na-involve yung buhay mo, kamatayan mo buhay mo Hindi pa umahantong sa ganun Samantalang ang Panginoon, ang kanyang ginawang obedience even unto death. At hindi lamang ordinary death, even to the death on the cross, willing siya na mag-obey sa pagsama. So mga kapatid, our Lord Jesus Christ is an example for us. He is an example of obedience for us. Kaya nga, wherefore? Because of what the Lord has exemplified for us. Magpatuloy tayo sa pag-work out ng salvation na yan. Pagpatuloy natin yung sinimulan na kaligtasan ng Panginoon, na ipamuhay natin yan. Okay? So understand the example. Number 2, understand you're being loved. Because of the fact that you are loved, wherefore, my beloved, hindi mo, dami-daming tao. Ikaw ang naging object of love ng Panginoon. I have loved thee with an everlasting love. And for that reason, the Lord will not abandon us. Ang Panginoon, hindi siya nag-iiwan ng project na unfinished. Sabi sa Philippians, He who hath begun a good work in you
will perform it until the day of Jesus Christ. And He will save us to the uttermost. At sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. And God will not abandon us. Hindi tayo kagaya ng ina na dahil sa wala nang magawa. Kaysa makita niya yung pagduruso ng anak, iiwan na lang. Pintuan ng may pintuan. Abandon na. Ang mayaman doon nakatira dito. Sobra-sobra pagkain dito. Dito ko nalang iwan. Ang anak. Di ba maraming ganyan? Hindi na nila kaya. Hindi ganun ng Diyos. He is all-powerful. At sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. So understand that you are loved. Ikaw ay mahal ng Panginoon. At sa pagmamahal niya sa iyo, ang dami niyang binigay sa iyo. Ang dami niyang binigay sa atin. Napakaraming benepisyo na natanggap natin sa Panginoon. So, nawain mo yan. Pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Hindi mo, iwan ng langit. Napaka-komportable sa langit. Sarap-sarap ang buhay niya sa langit. Magsasakripisyo ng 33 years sa mundong ito para lang ma-secure yung kaligtasan natin. Dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi mo ba gagantihan yan? Alam niyo po mga kapatid, ang pinaka-malakas mag-motivate, ano? Ay yung pagbibigay. Hindi yung sisigawan mo yung tao. Subukan nyo. Although hindi ka nag-expect, pero magbigay kayo isang bagay sa isang tao, parang namomotivate siyang gumante. Right? Bali, parang araw, kakabawi din ang tao. Hindi ko nang na-receive na blessing sa tao ito. Wala pa akong nagagawa in return for him or for her. Di bali, isang araw. Diba? Parang namomotivate kang do something in return, give something in return. Ganun din mga kapatid. I-recall mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. At yan ang magmamotivate sa'yo na gantihan din siya. Napakapangit na yun, napakagandang binigay sa'yo ng Diyos. Gagantihan mo ng unfaithfulness. When God was being faithful to you, every moment of your life, sa kabila na unfaithful tayo sa maraming moment ng buhay natin, and yet God remains faithful. Yung kailangan mong hangin para makahinga ka araw-araw, hindi niya binabawasan. Hindi niya sinasabi na ang faithfulness ito, 20% pa lang. 20% na rin ang hangin bibigay ko dito. Singhap-singhap niya. Bawat hinga mo, every 20 seconds. Hindi. Ganun pa rin, di ba? Hindi ka binibigyan ng 20% sunlight or sunshine. Hindi ka niya binibigyan 20% na gising, 80% dead, and 20% alive. Hindi. Pag ginising ka ng Panginoon, araw-araw, gising ka talaga eh. Buhay ka eh. Maraming tao, hindi na nagising. Alam niyo po mga kapatid, because we are loved by God, hindi ka ba namomotivate na suklian ng Panginoon ng katapatan? Understand that you are being loved. Understand the example of the Lord. Number 3, your obedience. The Lord requires obedience from us. And then number 4, our personal responsibilities. Foremost on that, yung consecrating of ourselves to God. Sabi niya, work out your salvation. Hindi po yung work out for your salvation. Work out your, nasa iyo na, kaligtasan na yan. Hindi yung work out for salvation. Pag sinabing gagawa para maligtas, dapat work out for salvation. Hindi, work out your. Nasa iyo na yung kaligtasan na yan. Mamuhay mo na yan. Palabasin mo na yan. Work out your salvation. At isa pang bagay, mga kapatid, yung fear and trembling. Alam niyo po ba, mga kapatid, God is a terrible God. Nakakatakot ang Diyos. Yung pong word dito na fear, ano? O yung trembling. Actually, yung root word niya, dyan din po kinuha yung salitang tremor.
May panginginig. Sabi ng Bible, God is a terrible God. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? At yung maaaring maging consequence kapag ka na-displease mo yung Diyos? Alam mo ba kung gaano kalakas ang Diyos? Kung gaano kakapangyarihan ng Diyos? And then you will displease Him? You will incur His displeasure because of your unfaithfulness? Hindi ka ba natatakot sa pwedeng maging consequence niya? Kung pwedeng kayang gawin ng Diyos sa'yo? Are you not afraid of God? Kaya na-challenge ni Amos, ganon? Sige. Are you ready to fight God? Prepare to meet thy God. Yan ang ibig sabihin ng expression ng prepare to meet thy God. Hindi yung ginagamit yan sa evangelism, no? Ibig sabihin yan, prepare to meet thy God. Parang sinachallenge sila ng Diyos eh. Matapang na sila eh. Tapang na kayo? Gusto na niyo mag-rebelde sa Diyos? Gusto niyo na makipaglaban? Prepare yourself in battle. You want to face God in battle? Prepare. Handa kayo. Kayo mga kapatid, umabot na ba kayo sa ganung tapang? Nagkaroon na ba kayo ng ganung kalaking guts na you want to challenge God? Hindi nyo alam ang kanyang salita. Hindi nyo ba alam ang salita ng Panginoon? Hindi nyo ba alam ang kanyang kalooban? But why? Why challenge God? Why keep on violating God? Why keep on disobeying? Ba't natin disobey ang Panginoon? Ganun, matapang ka na ba? Malakas ka na? Kaya mo na? Sige. Sabi ni Amos, prepare to meet thy God. Yan ang ibig sabihin ni Amos. Kumanda kang harapin ng Panginoon sa prophetic path. Magkaalaman na kung sino mas malakas. Mas malakas ka yan. Pakiramdam mo, malakas ka rin. Ayaw mo na sarili mo eh. Ang mga kapatid, hindi tayo librado. We're like people who will kick against the pricks. Tadyakan mo ng tadyakan yung si Bato yung pako. Tingnan natin. Nakakita ka ng pako na nakaprotrude. Sige, tadyakan mo ng tadyakan. Hanggang sa nakita mo kung mangyari sa pako. Wala magbabago sa pako. Concrete nail, wala magbabago yan. Sipahin mo yan. Pero tingnan mo pa mo kung ano mangyayari yan. Ganon, gusto nyo tumarin sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, with fear and trembling. Nakakatakot ang Diyos, mga kapatid. Napakabait ang Diyos. He is a loving, merciful God. Pero huwag natin imbitahin ang galit ng Panginoon. Pagka siya na-displease sa atin, hindi mo alam kung anong kaya gawin ng Panginoon. Pagkakapangin ka ng Diyos. Kaya tayong pagkapangin ng Diyos hanggang sa buko tayo umamin. Hindi ko kayo kaya, Panginoon. Suko na. Okay? So sana, ayan, mag-motivate sa atin. I-motivate yan yung ating obedience. Sana it would motivate us to consecrate ourselves and sanctify ourselves for the Lord. Yung magmamalaki tayo. Isa kasi kung mag-behave tayo, para bang ano eh. Wala na tayo yung Diyos eh. Sarili mo Diyos eh. You decide by yourself eh. Ako na lang magpapasya. Marunong pa ako. Ako marunong sa buhay ko. Ako nire-regulate. Pinangungunahan pa ako eh. Minsan meron tayong attitude na ganyan. Ayaw natin papangunahan tayo. No? Kahit naririnig na natin. Sinasabi na sa akin. Meron tayong attitude na marunong pa kayo sa akin. Parang gano'n ano. Sana hindi ko galing yung ating mga attitude. Meron tayo ng puso na sensitive sa sinasabi ng Panginoon. Huwag kayo mag-react sa sinasabi ng pastor. Ulit-ulit naman si pastor. Hindi ba alam na tagapagsalita lang mga pastor? Wala naman silang choice eh. They have to speak for God. They are God's messengers. Sometimes actually, hindi madali sa pastor magsalita eh. Alam na, paulit-ulit na, di ba? Masala pa na sila magagawa. We are God's mouthpieces para magsalita. Si Jeremias ka, sa takot niyang magsalita dahil sinasabunutan siya ng mga tao eh. Hinahaltak ang balbas niya eh. Ayaw na magsalita actually. Ayaw ko na magsalita. Alam ko na sasapitin ko. Pero sabi niya, hindi. Mayroon labanan ng Panginoon. Netras pinipigil niya. Para siya sinisilihan sa buto niya. Para siyang inaapo niya.
Mga kapatid, huwag natin i-take na salita lang ng pastor. Huwag natin i-take na makulit si pastor. Actually, isipin natin, salita ng Panginoon yan. Salita ng Panginoon yan. Huwag natin i-justify yung sarili natin. I-justify yung mga mali natin. May fault tayo, may failure tayo, tingnan natin. Who is me for ayaw ng natin? Pero huwag tayo magmamalaki dahil pag ginalit niya ang Diyos, mahirap kalabanin ng Panginoon. Diba? Prepare to meet thy God. Salubungin mo ang Panginoon sa gera. Sa Diyo ba yun? Challenge sa Panginoon. Malakas ka na, matapang ka na. Palaga ng Panginoon. So I hope, kung sinasabi ni Paul, fear and trembling motivate us to be soft. To be soft on God. To be sensitive to His words. Sensitive sa mga pangaral ng Panginoon, sa mga pinapagawa niya sa atin. Okay, tayo sa kayo, tayo po bukas. Salamat po, Ama, sa mga salita na aming napakinggan naman, nahayag sa aming kalagitnaan, at papawarin na lang Ama, hugasan sa aming mga pagkukulang, hindi anawang lakas Ama na masunod at inyong kalooban. Sana po Ama, bigay mo sa amin ang puso Ama na kapagpakumbaba at masunurin Ama sa inyong mga kanawagan. Ito nawa magpala Ama sa pagpatuloy ng aming gawain, kayo patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan at inyong katotohanan ng siyang may taas at makarating sa amin Ama. Nawa Ama, kung hindi magkaroon ng mga submissive and receptive hearts. Pray God for the Holy Spirit to work in our needs, especially if there's anyone here in our needs who's not yet saved. Sana po Ama, makilala niya ang Panginoon Jesus bilang kanyang kapagligtas. Hindi namin binabalik lahat ng pupurin po sa salamat. Ito po Ama yung tilangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Pupulot po kayo, tawagin natin natin.